I spent 72 hours doing something I haven't done before. I analyzed 1,000 patient files in my clinic. So, randomly ko siya ginawa. All ages, all conditions. Hypertension, diabetes, heart disease. Meron pa yang pneumonia, may cancer, kidney disease. So, lahat yan. 1,000 patients. I was looking for some patterns. So, naghahanap ako ng mga most common mistakes ng mga patient kapag nakikita ko sila sa aking clinic. Which, dapat pala naiwasan, na-prevent para walang komplikasyon. And alam mo ba, yung resulta ay masyashock ka. So, yan ang pag-uusapan natin. Ano ba yung mga patterns na nakita ko upon reviewing 1,000 patients in my clinic? Number 1 pattern ay tinatawag na I'll go next week. So, ito yung mga patient na kapag may nararamdaman, next week na, sa susunod na araw na, sa next na schedule na lang ni Dr. J. So, ayong I'll go next week. So, next week, na-miss na yung check-up. Kaya pag nakita ko, yung record niya, matagal ka na palang tumataas ang BP. 3 buwan ka na palang tumataas ang BP. Bakit ngayon ka lang nagpakita? 1 buwan ka na palang sumasakit ang dibdib. 1 linggo na pala yung hingal mo. Naglalagnat ka na pala ng 2 weeks. So, ito yung I'll go next week na pattern. So, nung ni-review ko yung chart, alam ba ninyo na 13% lang pala ang pumupunta sa clinic agad-agad. And more than 80% naghihintay. So, naghihintay kung kailan magpa-check up kay doc. Kapag na-delay, mas dumadami ang komplikasyon. So, yung isang patient, dahil sa na-delay, imbis na ma-antibiotic lang natin sa kanyang pneumonia, na-admit tuloy. Kasi bumababa na nga oxygen saturation. Nahihirapan na siya, kailangan may oxygen na, mayroon ng nebulization, may pausok na. So, yun yung number 1 pattern. Kasi akala nila, mawawala naman to. So, dadaan lang to. So, yun yung mga sinasabi nilang dahilan. And kapag grumabi na, ayan na. Instead na consultation, dumadami tuloy yung kanyang komplikasyon. Sino ang relate sa inyo sa ganyang next week na or delaying tactics? So, pattern number 2, ito, marami to, relate kayo dito. Hindi lang siguro ako, pati yung ibang mga doctors natin, ganito yung nararamdaman o napapansin. Ito yung Google MD problem. Yung Google Doctor. Pagpunta sa clinic, ang dami ng alam. Mag-research na. So, lahat ng data, nakuha na nila. Kaya pagdating sa clinic, ayun na, kinakabahan. Parang, Doc, nabasa ko ganyan. Yung atherosclerosis ko, Doc, yung atheromatosus aorta, tiningnan ko yung x-ray ko, atheromatosus aorta. So, ginugol ko, Doc, may barado na ba akong ugat sa puso? Kailangan na ba akong operahan? Delikado ba ito? So, ito yung Dr. Google. So, paalala lang po. So, yung mga ganitong klaseng patient, 71% nagsi-self-diagnose. And then, 18% kasi nag-self-diagnose, nag-over-the-counter medications ngayon. So, nagkakaroon ng maling medication. And 13% mas lumala yung kondisyon. So, ito yung nakuha nating data. Pero yung pinaka-paborito ko dito ay yung parang sumasakit yung dibdib. So, binasa niya, ang nakita niya, acid reflux versus heart attack. So, sabi niya, dito lang ako sa acid reflux. So, eventually, yung patient, inatake pala sa puso. So, it's better na magpakonsulta. Pwede naman kayo mag-research
pwede kayo mag-search. Pero ang Google po is for education purposes. Ang diagnosis is from the doctor. So, yun po yung ilalagay natin sa ating isip. So, kapag may simptomas kasi yung isang patient natin, ilalagay nila yan doon sa Google search kung may resulta. Pero sa doktor po kasi, ang doktor ho, may tinatawag tayong clinical evaluation. So, bukod po sa patient, sa simptomas, sa laboratorio, nandyan din po yung physical examination ng doktor, yung history, tapos yung family history. So, lahat po yan importante. Yun po yung ina-analyze ng doktor. So, medyo bawasan po. Okay lang pong for education purposes. Pero once may maramdaman, bukod sa magre-research kayo, ay magpakonsulta na rin kayo. Huwag ninyo nang i-delay yung consultation nyo sa doktor. Ang third pattern na nakita natin, the medication merry-go-round. Akala ko ba sa ano lang yan, Doc? Sa Fiesta Carnival lang yung merry-go-round. So, may merry-go-round din sa pagdating sa patient pattern. Ito yung pag umayos na yung pakiramdam, yung isang patient, high blood, 160/100, binigyan natin ng reseta, uminom ka ng ito, number 1, number 2. So, pag umayos na yung pakiramdam niya, titigil na yung gamot. So, common yan. Pangalawa naman, may pattern na isa namang patient, umiinom lang ng gamot kapag may nararamdaman. So, medication merry-go-round. At may isa akong patient, kaka-admit lang, tinigil niya yung gamot, nag-herbal siya. Kasi daw, sawa na siyang uminom ng maintenance. Kaya mag-herbal na siya. Pero ang BP niya, nagto-200. Kaya pala nagto-200, hindi iniinom yung gamot. Kaya, na-admit sila. So, ito yung third na pattern. Medication merry-go-round. May pang-apat. Ang pang-apat na pattern ay lifestyle lie. So, ito yung tinatanong natin yung patient kung healthy ba yung kinakain mo. Sabi niya, Doc, healthy naman. Healthy naman yung pagkain ko. Pero pag tinanong natin, ano-ano ba yung mga kinakain mo, 2 rice sa umaga, 2 rice sa tanghali, 2 rice sa gabi. So, 6 na rice na yun. So, calories pa lang, mataas na. And then, marami sa patient, hindi nakain ng vegetable. Marami na ngayon, namimili na sila. No? Ang pinaka-hilig nila ngayon is beef, pork, chicken, nawawala na yung vegetable. And it's base nga sa data, tinatawag tayong rice reality. So, sa 3 times a day, 3 cups per meal ng rice. So, medyo madami po yon. Meron pang vegetable void. So, maraming ayaw kumain talaga ng gulay. And then, yung sodium shock. Ibig sabihin nito, mataas ang sodium content ng mga pagkain. So, hilig nila yung maalat. Hilig nila yung may patis, may bagoong, may toyo. So, yung kanin, lalagyan ng sarsa. So, masarap nga naman. Pero, sabi nga yung last video ko, umaabot sa 200 to 300 increase ng salt intake. So, sabi nga ng WHO, 5 grams of salt lang per day. Pero yung ginagawa natin, umaabot ng 15 grams per day. Triple ang taas ng alat. Tataas din ang BP. So, ang actual consumption pa, isa pa tinatanong natin kung malakas ka ba sa tubig. And eventually, marami ako na-discover. 4 na baso lang, 5 baso lang sa maghapon. And 50% po ng blood natin is water. Pag konting water mo, dehydrated ka, malapot ang dugo, madaling mag-blood clot. Kaya importante, 7 glasses of water a day. And
ang panglima na pattern ng nakikita natin sa mga patient ko ay the exercise excuse. Ano ibig sabihin yan? The exercise illusion. Pag tinanong mo, ano ba ang ginagawa mo araw-araw? Anong oras ka gumigising? Ano yung regular na ginagawa mo? Yun ang lagi kong question sa patient. And then, anong exercise mo? So, Doc, naglalakad ako sa kusina. Naglalakad ako sa garahe. Gumagamit ako ng hagdan. So, hindi po siya exercise. Hindi siya papasok sa exercise na tinatawag. So, exercise illusion po yun. Ang tama pong exercise ayon sa WHO ay moderate intensity exercise 150 minutes to 200 minutes per week. So, ibig sabihin, 21 minutes per day or 30 minutes na 5 days a week. So, medyo moderate po yun. Ibig sabihin ng moderate, medyo mabilis na lakad na tuloy-tuloy. Or, pwede naman yung Zumba sa YouTube. Pwede nyo gawin yon. Marami tayong nakikita na mga palabas sa YouTube channels na mayroong 30 minutes of exercise. So, yun ang gagawin ninyo. So, hindi yung exercise illusion. Tsaka yung mga they play basketball, they go biking, pero pag weekend lang. So, ang kailangan po natin, accumulated minutes every day hanggang maging 1 week siya. And regular po siya. Okay? So, ito yung tinatawag nating exercise illusion. So, the shocking conclusion, ano yung mga, in summary, ano yung mga nalaman natin sa 1,000 patient files? Number 1, they wait too long. 86% po ng mga patient, delay. So, sa susunod na lang, sa next week na lang, hanggang maging next month, maging 6 months, meron pa nga, 1 year ko na nakita eh. So, second, they trust Google more than doctors, 63%. So, marami silang inaalam kay Dr. Google. Third, taking wrong medications or medication errors at pagtigil-tigil ng gamot, hindi tuloy-tuloy by 54% of the patients. Pang-apat, akala nila healthy yung pagkain nila pero 84% hindi naman pala kumakain ng gulay. And fifth, yung exercise. Akala nila exercise na yung ginagawa nila. And sa totoo lang, less than 10% lang pala ng ating mga pasyente ang nag-exercise. Aminado naman tayo na mahirap magkaroon ng regular exercise. Pero, lagi-lagi kong sinasabi, paulit-ulit kong sinasabi sa pasyente, gawin mo lang ito ng 30 days ng tuloy-tuloy, madidevelop mo na yung habit, magiging parte na siya ng araw-araw na ginagawa mo. So, ito po yung ating conclusion sa 1,000 patient reviewed ni Dr. J. So again, a healthy journey in 2026. Yan po ang ating advocacy. Si Dr. J po, kung may tanong kayong medical o may nararamdaman, ang tanong ng bayan, what to do? Dr. J.